Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa Book of Colossians. Tayo po ay nasa chapter 2. Babasahin po natin ang verse 6 to 7. But this morning ay verse 6 lang ang pagtutuunan natin ng pansin. Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Tayo po ay manalangin at tumingi ng tulong sa Panginoon. O aming dakilang Diyos, tulad po ng aming inawit, teach us your way. Teach us the truth. Teach us your truth, Panginoon. At hindi kami mag-depart from it. Tulungan niyo po kami, O Diyos, dahil alam namin na ang puso namin ay madaling matangay ng anumang mga bagay, Panginoon, na nakakapag-distract sa amin. Sa aming puso, sa aming obedience sa inyo. Kaya tulungan niyo po kami sa mga oras na ito. Humingi kami ng kalakasan na kinakailangan namin, Panginoon, upang tunay na maibigay namin ang aming kalakasan, ang aming full attention sa inyong mga salita. Tulungan niyo din po ang mga ngaral ng inyong salita na siya ay maging tapat sa kanyang pagtuturo at bigyan niyo po siya patuloy ng kalakasan. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang kamalian na maaaring naming marinig. Ilayo niyo po kami sa anumang error. Bagkus, turo niyo po sa amin ang path ng righteousness and truth. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito na muli naming maririnig ang tinig ng aming Panginoong Yesus. In His name, Amen. Marahil meron na kayong nabasa o nabalitaan na mga taong dating nagpapahayag ng kanilang pananampalataya o marahil ang iba sa kanila naging mga kilalang tao, celebrity na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya kay Jesus noon, ngunit dumating sa punto ng kanilang buhay na lubusan silang tumalikod kay Jesus. They abandoned Christ at sila ay nag-apostasy at bumalik sa sanlibutan. I think of Martin Samson, isang sikat na leader ng isang sikat na bandang Hillsong, at siya ay kanyang iniwan ang faith in Christ. And I think of Joshua Harris, isang dating pastor and writer, but he abandoned his faith sa Panginoon. Hindi sila nagpatuloy sa pananampalataya. We have example of Demas in the Bible, kung saan siya ay dating kasama ni Pablo sa paglilingkod. Ngunit hindi siya nagpatuloy sa Panginoong Jesus at sa paglilingkod. Having loved this present world, Paul said, he abandoned me. Well, apostasy is a reality. May mga tao noon na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Marahil naging kagamit-gamit sa Panginoon nung unang sa kanilang pananampalataya, ngunit hindi sila nagpatuloy. Here's sa ating passage today at sa mga susunod nating pag-aaral. There are warnings and exhortations na marapat nating i-take seriously. Si Pablo, having received a news from Epaphras na merong banta ng maling katuruan sa church in Colossae, ay sumulat sa mga believers dito na sila ay tumayo sa katotohanan. Lumago kayo sa katotohanan at magpatuloy sa panghahawak ng katotohanan, dahil ang mga believers in Colossae ay dahil maaari na dahil sa maling katuruan na lumalaganap sa Colossae, na sila ay madaya ang mga believers na ito, at ito ang maging dahilan para sa iba na huminto sa pagsunod kay Jesus at sa kanyang salita. And so Paul, who loved this church so much in Colossae,
ay pinaalalahanan ng church in Colossae na magpatuloy sa paglakad kay Jesus. Magpatuloy sa pananampalataya kay Jesus. And that's actually ang theme ng verses 6 to 7, that they would continue to walk in Christ. At ito din ang paalala sa atin, mga kapatid. Magpatuloy ka lumakad kay Jesus. Magpatuloy kang manghawak kay Jesus, manampalataya sa Kanya. It is not enough that you started well sa iyong pagsunod kay Jesus. Hindi sapat na nung una sa iyong pananampalataya ay masigasig ka, you started well. But you must end well. You must finish well. You must continue to walk in Christ. And there are 3 headings I want us to consider, but today we will only consider the first and second. And these are the 3 headings. First, the cause of our walk, o yung foundation ng ating walk. And secondly, the call to walk. First of all, yung ating foundation or the cause of our walk. Ano ang foundation? Bakit tayo lalakad kay Jesus? Sinabi ni Pablo, therefore as you receive Christ Jesus, so walk in Him. Dahil tinanggap nila si Kristo because you receive Christ and you have Him as your Lord, so walk in Him. Dito ay sinasabi ni Pablo na at some point in time, dahil aorist tense ang ginamit, some point in time, ang mga believers in Colossae ay nanampalataya at pinanghawakan ang katotohanan patungkol kay Jesus. Yung salitang receive, as others said, it is usually used by Paul to refer to a receiving or accepting of tradition about Christ and His significance. So, pagtanggap ng katuruan about Christ, however, dito tinutukoy ni Pablo, hindi lamang pagtanggap ng katuruan ng kanilang napakinggan or just a mere words about Christ or a tradition na pinasakat sa kanila, but pagtanggap kay Kristo Jesus. Siya yung pinaka-object ng kanilang tinanggap. Now, tatanungin natin, anong ibig sabihin na tinanggap nila si Jesus? Katulad ba ito ng nauuso sa ating panahon na you pray a prayer and ask Jesus in your life? Is it receiving Jesus in your heart na ay once you repeat a prayer and that's it, meron ka ng kaligtasan, meron ka ng buhay na walang hanggan? Well, makikita natin dito, una, at least sa text na ating nabasa, sa context, receiving Christ, it means receiving the whole person of Christ. Look how Paul described Jesus Christ here. He said, as you receive Jesus Christ, or Christ Jesus, sa ESV, Christ Jesus, the Lord. Sinasabi ng ilang komentary na bihira daw itong pagsamahin ni Pablo, ang Christ Jesus the Lord. But when he used it, meron siyang napakahalagang nais na pagdiinan. Dahil na rin sa context ng kalagayan ng mga taga-Colossae na sila ay, kumbaga, yung false teaching ay seeping in sa church at yung maling katuruan na ito ay may kinalaman sa persona ni Jesus, dinidinay ng mga bulaang mga ngaral ang patungkol sa pagka-Diyos ni Jesus at sa sufficiency ng kanyang ginawa sa kaligtasan. But Paul said to these believers, you receive the whole person of Christ. You embrace Him as Christ. Now, alam natin, una, yung Christ ay pag sinabing Kristo, ito ay tumutukoy sa promised deliverer or isang king at Messiah na in-expect especially ng mga Hudyo. And so by using the name Christ, ay pinaalalahanan niya ang mga believers in Colossae na though madami sa kanila ay mga Gentiles, si Jesus din ay kanilang Messiah.
ang pinangakong magdi-deliver sa kanila not from the empire that oppressed them or the Jews or the Jews but to deliver them from their sins. And so tayo na mga hintil, no, kapag binabasa natin ang lumang tipan at nakita natin ang patungkol sa pangakong Mesaya, we can say si Jesus din ang aking Mesaya. The promised deliverer para sa aking kaligtasan. But then, karugtong ng pangalan na nilagay ni Pablo sa name na Christ ay Jesus. Now, anong significance niyan? Alam natin na ang pangalang Jesus o Yeshua na hango sa pangalang Joshua, na ang ibig sabihin ay Yahweh saves or God saves. At in Matthew 1:21, it says, di ba, yung pinangalan kay Jesus, bakit pinangalan ay Jesus sa kanya? She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. And so, sa paggamit ni Pablo ng pangalan Jesus, ay nire-remind niya ang mga believers na si Jesus ang nagligtas sa kanilang kasalanan. Hindi ang mabubuting gawa ang nakapagligtas sa atin. Hindi ang pagsunod sa 10 utos ang nakapagligtas sa atin. Wala kanino man o saan man ang kaligtasan sa kasalanan, maliban kay Jesus. He is your Messiah and He is your Savior. But then, lastly, nilagay ni Pablo, Christ Jesus the Lord, or sa Greek ay Kurios, which means Master, or the sovereign ruler, the King, the ruler. You know, walang pagtatalo para sa mga believers in Colossae. Wala silang pagtatalo pagdating sa Lordship salvation. Pinapasakop nila ang kanilang buhay kay Jesus. Christ is not only their Savior, but Lord. Marahil narinig nyo na yung katuruan noon na pwede daw sa buhay ng isang believer na tagapagligtas mo lang si Jesus muna, at saka mo na siya gawing Panginoon ng iyong buhay. And so para sa kanila, pwede kang bumalik sa dati mong buhay sa kasalanan, di ba? Bumalik sa dati mong buhay sa bisyo, sa sanlibutan, total ligtas ka na naman ni Jesus kasi siya ang Savior mo, at saka mo na siya tanggapin bilang Panginoon ng iyong buhay. And so, hindi nila pinapasakop ang kanilang buhay, ang kanilang panahon, kung anong meron sila kay Jesus, ang lahat-lahat sa kanila. And that's ridiculous. Kung ganyan ang paniniwala natin, baka hindi natin naintindihan ang kaligtasan. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, si Jesus ang iyong tagapagligtas at ang iyong Panginoon. You submit everything to Him, you bow down to Him, at makikita yan sa iyong buhay kung tunay kang nagpapasakop sa Kanya. And so to receive Christ is to receive the whole person of Christ. Receiving Him as your deliverer, your Savior, your God, and your Lord. As one commentary puts it, yung Jesus Christ is Lord is a succinct way of saying that He is the image of the invisible God, the firstborn over creation, the head of the body, the church, the mystery of God, and the repository of all wisdom and knowledge. So let me ask you a question. Itong Jesus ba ang pinagtitiwalaan mo? Itong Jesus ba ang dinidescribe ni Pablo? Ang pinaglalagakan mo ng iyong confidence sa buhay na ito at sa iyong kaligtasan? Itong Jesus ba na sinabi ni Pablo ang iyong sinasamba? Ang iyong pinupuri, that's why you are here? The Christ that you treasure above all things? Well, nabubuhay tayo sa panahon na ang daming maling pagkaunawa kung sino si Jesus. Para sa iba, si Jesus ay tao lamang at hindi
tunay na Diyos. Para sa iba, si Jesus ay isa lamang sa mga daan sa kaligtasan. Para sa iba, si Jesus ay propeta lamang, isang sinugo ng Diyos. At para sa iba, si Jesus ay parang genie, na kung ano ang hingin mo ay ibibigay niya. Kung ano ang wish mo ay gagawin ni Jesus. People have a kind of Jesus that made by their own imagination. And so my question for you, is this the Christ you believed and worship? Jesus Christ, the Lord. Dahil kung hindi ang Jesus na ito ang iyong pinagtitiwalaan, walang kaligtasan dyan. Dahil ang panawagan ng Ebanghelyo, di ba? Believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved. And it is idolatry kung hindi ang Jesus na sinasabi ng salita ng Diyos ang iyong sinasamba at minamahal. Naniniwala ka ba na si Jesus ang tanging mong tagapagligtas? And you say and believe, hindi ang aking sariling katuwiran ang makapagdiligtas sa akin. Or just like what our hymn says, di ba? Not what these hands have done can save this guilty soul. Not what this toiling flesh has borne can make my spirit whole. Thy work alone, O Christ. Do you believe that? Thy work alone, O Christ, can ease this weight of sin. Kung ito ang iyong pinaniniwalaan, you receive Christ. Ngunit kung you truly receive Christ, kung patuloy ka pa ding nangahawak sa Kanya, sa kaya mong gawin sa iyong sarili para sa iyong kaligtasan, hindi mo tunay na tinanggap si Jesus at pinagtiwalaan si Jesus. Nagtitiwala ka ba at nagpapasakop kay Jesus bilang iyong Panginoon? Ang iyong oras, ang iyong pera, ang iyong career, ang iyong buhay, ang lahat-lahat sa iyo, ito ba ay pinapasakop mo kay Jesus bilang iyong Panginoon? If you truly receive Christ the Lord, you will submit your life to Christ. At sa tulong ng Panginoon ay makikita ito sa iyong buhay, sa gawin ng iyong buhay, just like our hymn says. And may it be your song also in your life, na kung saan sinabi doon, take my life and let it be consecrated. Take my moments and my days, take my voice and let me sing always only for my King. Take my voice, take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my intellect and use every power as thou shalt choose. Pinapasakop mo ba ang iyong buhay kay Jesus? Christ Jesus the Lord? If yes, that is what it means to truly receive Christ. But then, ang pagtanggap kay Jesus ay hindi lang accepting His whole person, but it involves a commitment to apostolic teaching about Christ. Remember, yung salitang receive, as commentaries note, ito ay used in its technical sense, which means receiving tradition or receiving apostolic tradition. Receive as transmitted at pinapasa mo ito. And to illustrate that, look at 1 Corinthians 15, 1-4. Kung saan ginamit din yung salitang ito. Sinabi doon sa 1 Corinthians 15, beginning verse 1, Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the
Scripture. In other words, there's truth, there's tradition na natanggap ni Pablo at ito ngayon ay pinapasa niya sa mga believers. And by the way, this is a good tradition. Yung apostolic truth tradition. This apostolic teachings or tradition may kinalaman patungkol kay Jesus at sa kanyang ginawa. Tulad ng nakita natin sa 1 Corinthians 15, namatay si Jesus, nilibing at nabuhay namang muli. At ito ang tinanggap ng mga believers in Colossae. Tinanggap nila mula kay Epaphras, alam natin, at tinanggap ito ni Epaphras kay Pablo, at si Pablo naman ay tinanggap ito mula kay Christ. So when we say, tinanggap natin si Jesus, no? We commit ourselves sa katuruan ng apostles patungkol kay Christ. We commit ourselves sa katuruan na sinasabi ng salita ng Diyos. And again, hindi lang ito parang checklist na, okay, naniniwala ako kay Jesus, namatay siya, check. He was raised from the dead, check. Therefore, you're good. Hindi, sinasabi ni Pablo, you just received the teachings about Christ. Just a mere teachings, but you receive Christ Himself. And you commit yourself sa kung anong pinapahayag ni Jesus patungkol sa kanyang sarili na makikita natin sa kanyang salita. Sa kanilang panahon, it is through the preaching and teaching of Epaphras that they received this truth. Now, what's the importance of that? Alam natin, ang mga believers sa Colossae ay humaharap sa samot-saring maling katuruan, teachings not according to Christ, Paul said. And Paul is saying to them, you receive Christ, you receive the apostolic truth. Huwag kayo patangay sa maling katuruan. Huwag kayong patangay sa philosophy of this world and human tradition. In other words, stick to the gospel. Stick to the truth and you would be safe from spiritual seduction. You will be safe from the danger of drifting away from the truth. Paul is saying to the believers, continue to commit yourself sa katotohanan, sa ebanghelyo na inyong narinig at pinaniwalaan. At tayo din bilang mga believers, bilang members ng church na ito ay maliligtas sa anumang pandaraya at maling katuruan na magpapahamak sa ating kaluluwa kung tayo ay matibay at patuloy na tumatayo sa katotohanan patungkol kay Jesus na ating tinanggap at pinaniwalaan. We would remain safe from lies and spiritual seduction if we would continue to commit ourselves to the truths and the teachings of Christ. We too will be resistant to the lies na binabato sa atin ng sanlibutan ito. Ang reason kung bakit yung mga bulaang grupo, yung mga kulto sa ating panahon ay nananatili sa kamalian at kasinungalingan ay dahil mali at defective ang pagkaunawa nila kay Christ. Tignan nyo yung mga grupo sa ating panahon, yung Mormon, Jehovah's Witness, at ang iba pa. Diba? Naniniwala naman sila kay Jesus. But what kind of Christ ang kanilang pinaniniwalaan? What teachings of Christ ang kanilang niyayakap? Makikita natin, it is certainly not yung sinasabing Christ na sinasabi sa salita ng Diyos ang kanilang pinaniniwalaan. Defective yung view nila kay Jesus. At tayo din ay hindi matatangay sa ganyang kamalian, sa ganyang katuruan kung aral tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kung strong ang conviction natin sa katotohanan patungkol kay Jesus, at kung patuloy tayong nagpapasakop sa kung anong sinasabi ni Jesus patungkol sa kanyang sarili. This is also true pagdating sa so-called gospel na lumalaganap sa ating panahon. Andyan ang
legalism na nagsasabi ang acceptance natin sa Panginoon ay based sa ating performance at obedience. Andyan ang prosperity gospel na nagsasabing manampalataya ka lang kay Jesus ay uunlad ang business mo, gagaling ka sa iyong sakit, name it and claim it in Christ's name. Diba? Meron pa akong narinig na sinabi, hindi ka daw niligtas ni Jesus para sa buhay na ito, para manatili kang mahirap. At kung manatili kang mahirap, ang hina naman ng pananampalataya mo. May problema sa iyong pananampalataya. So, ito ay mga kamalian na naririnig natin sa ating panahon. At napakarami pang nagsusulputan. Even ang mga tunay na believers ay nadadaya din. Ano ang ating panangga at safeguard natin laban sa gantong kasinungalingan? It is by perpetual bowing before Christ the Lord at patuloy na pananatili at paglago sa katotohanan sa salita ng Diyos. Pananatili sa pagpapahayag ng salita ng Diyos patungkol kay Jesus, sa kanyang persona, sa kanyang ginawa. Pananatili sa Ebanghelyo ni Christ. Kung meron kayong ma-witness na iglesia na dati naman ay maayos ang kanilang pagtuturo ng salita ng Diyos, they are sound doctrinally, but now napunta sa legalism o naging prosperity gospel church. Napunta sila sa ganong kalagayan dahil naging defective ang view nila ng gospel. Naging defective ang view nila kay Christ. Which nagsimula sa mga leaders ng kanilang mga iglesia. By just yung balita nung nakaraan, yung United Methodist, na nag-accept na ng mga gay clergy. E paano sila nakarating to that point? It is first and foremost defective view of Christ, defective view of the gospel, defective view of His Word. E paano tayo makaiwas sa ganyang kalagayan? Paano tayo makaiwas na hindi matangay sa ganyang pandaraya? Let's stick to the truth. Let's stick to the Word of God. Let's continue to bow down before Christ and His words and commit ourselves to it by His help. Let me add, wala ito sa text, but this is what it means to receive Christ. Receiving Christ, it means believing in Him and repenting of our sins. For example, in John 1, na pag-aralan na natin ito, in John 1:11, verse 12, He came to His own, and His own people did not receive Him. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become the children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but of God. So simply stating, ang tanggapin si Jesus, it means to trust Him. You believe in Him, who He is, what He has done. Receiving Christ through faith. At alam natin, hindi lang ito faith na alam mo ang patungkol kay Jesus or you agree to the truths about Christ. But through faith, the heart of the true faith is to surrender your life to Christ, to put your whole life, your whole confidence to Christ for your salvation. You receive Him through faith. At ang katambal niyan, kung merong tunay na pananampalataya, hindi natin ito mapag-iiwalay, meron ding tunay na pagsisisi sa kasalanan. It always go together, yung faith and repentance. Kung merong tunay na pagtitiwala kay Jesus, meron ding tunay na pagsisisi sa kasalanan. Jesus said in Mark 1:15, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel.
Ganun din ang turo ng mga apostol sa yung apostolic gospel in Acts 20:21. And here Paul said, testifying both to the Jews and to the Greeks of repentance toward God and of faith in the Lord Jesus Christ. So ito ang pakahulugan ng tanggapin si Jesus. Pananampalataya tangi lamang sa Kanya at pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. But sadly, sa ating panahon, hindi ito ang nabibigyang diin. Pagdating sa katuruan, natanggapin natin si Jesus sa ating buhay. Para sa iba, ang tanggapin si Jesus ay itaas mo ang iyong kamay kung gusto mong pumunta sa langit, mag-forward ka sa altar call, repeat mo ang sinabi ng ministro, and once you repeat a prayer at sincere ka sa sinabi mo, congratulations! Ikaw na ngayon ay ganap na mananampalataya. Never mo uling pagdudahan ng kaligtasan mo. At kung magduda ka sa iyong kaligtasan, balikan mo lang yung araw kung kailan ka nag-repeat ng prayer and ask Jesus to enter in your life. And my friends, don't be deceived. Receiving Christ, it involves repentance of your sins. Kung saan nakita mo ang iyong kasalanan ay laban sa Panginoon and you are sick of it, ayaw mo na sa kasalanan, namumuhi ka na sa kasalanan, that's a true repentance. Dahil alam mo ito ay laban sa Panginoon at dadalhin ka na ito sa kapamakan at parusa ng Diyos. And you turn to Christ by faith. Dahil nakita mo na siya lamang ang tanging paraan para maresolba ang problema mo sa kasalanan. Na si Jesus lamang ang tanging paraan para ikaw ay malinis sa iyong kasalanan at maging matuwid sa harap ng Diyos dahil sa Kanyang ginawa. At ito ang panalangin namin sa inyo, mga kaibigan, na dumating kayo sa punto ng inyong buhay sa biyaya ng Panginoon na kinamumuhian nyo na ang kasalanan. That you are sick of it. At isalig mo ang iyong buong pagtitiwala kay Jesus at sa Kanyang ginawa para sa iyong kaligtasan. And so this is what it means to receive Jesus Christ the Lord. Receiving or accepting the whole person of Christ, it involves a commitment to apostolic teaching about Christ. It means trusting Him for what He has done, trusting what He said about Himself, and repentance of our sins. But lastly, that leads us to our last point for today, the call to walk. Sinabi doon sa verse 6, therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him. So yung salitang walk ay isang utos, it is in the present imperative, which means ito ang marapat and continually sa iyong buhay. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ito ang nakikita. Kung tunay mong tinanggap si Jesus. Walking in Christ, it means walking in union with Him, following Him, doing what He would do. And Paul is telling them, in effect, remain where you are. Keep walking in Christ. Keep walking. Dahil siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas. In other words, let Christ and His words establish your values, guide your thinking, and direct your conduct. I-pattern mo ang iyong buhay kay Jesus in Christ's likeness. Since you received Christ, you received Him as your Lord. You declared Him as Lord. Therefore, keep walking in Him. Don't waver. Pattern your life after Him. Abide in Him. Don't forsake Christ, but walk as He walked. Sinabi sa 1 John 2:6, whoever says he abides in Him
us to walk in the same way in which He walked. Kung tunay mong tinanggap si Jesus, dahil nakikita sa iyong buhay na lumalakad ka sa Kanya, mamuhay ka ng katulad niya. Ano ba ang naging gawin ng buhay ni Jesus? Namuhay siya sa pag-ibig, namuhay siya sa katotohanan, namuhay siya sa kabanalan, namuhay siya sa karunungan. Pattern your life after Him. Walk in Him. Let your conduct, let your walk continue to be in harmony with the fact that you have accepted Christ, Jesus, the Lord. At manatili ka dyan. Next week, Lord willing, we will talk about what it means to walk in Him. But to wrap it all up, itong mga believers in Colossae ay tunay nilang tinanggap si Jesus, which means they received the whole person of Christ. They were committed to the apostolic teaching about Christ. They trusted Christ alone and repented of their sins. At dahil ito ay totoo sa kanilang buhay, ine-exhort sila ni Pablo, magpatuloy silang lumakad kay Jesus. Magpatuloy silang lumakad sa katotohanan at ipattern nila ang kanilang buhay after Christ. That's true sa mga Colossian believers. Ngunit ang tanong sa atin, totoo ba ito sa iyong buhay? That you receive Christ Jesus the Lord, and you pattern your life to Him, and you submit your life to Him. Ito ba ang nakikita sa iyong buhay? Hindi lang you receive Christ, but you also pattern your life after Him. Of course, hindi ko sinasabi na perfect nating mapapattern ang ating buhay kay Jesus. But is it evident in your life since you received Christ? Since you declared Him as your Lord? Nakikita ba sa iyong buhay ang pagpapasakop sa Kanya? Nakikita ba ang pagsunod mo sa Kanya? That the people would say na hindi mo lang tinanggap si Jesus bilang Panginoon at natapos doon, but your life ay dominated ng desire, ng hangarin na maging katulad ng ating Panginoong Jesus, to obey His words, to obey the words of your Master. Kitang-kita ba ang ebidensya sa iyong buhay, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, na ang Panginoon mo ay si Jesus? Hindi lamang sa iyong bibig, kundi sa gawin ng iyong buhay. Let me ask you this, mga kapatid, at tinanong ko din to sa aking sarili while preparing this sermon. At madalas din itong tinatanong over sa oversight meeting. But let me ask you this publicly. Just answer it in your heart. Kamusta ang paglakad mo kay Jesus? Kamusta ang paglakad mo kay Jesus, whom you receive and declared as your Lord and Savior? How's your walk in Christ? Marahil lang iba sa inyo ang sagot nyo, Pastor, sa biyaya ng Panginoon, I continue to pattern my life after Him. Sa Kanyang biyaya ay patuloy ako nangahawak sa Kanyang salita at patuloy na nagnanais na sundin siya sa aking buhay. If that's true in your life, I exhort you, brethren, I encourage you, continue to walk. Continue to walk in Him. He is worthy to imitate. He is worthy to follow. Stay in that path. Don't waver. Ngunit marahil ang iba sa inyo ay nasa bingit na ng pagsuway sa iyong Panginoon. At talikuran siya at ipagpalit siya sa iba. And I exhort you, brethren, don't go that path. Sin and disobedience will always lead you sa kapahamakan.
Sin will always appear as an easy way. Ask the Lord. Humingi ka ng tulong sa Panginoon whom you receive to help you na magpatuloy sa pagsunod sa Kanya. Left to ourselves, we cannot continue to walk in Him. So ask His grace to help you to remain in His path. Keep going as you receive Jesus as your Lord and Savior. Huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan na ang sanlibutang ito, ang labi ng iyong kasalanan, ang maghinto sa iyo para lumakad kay Jesus. By His grace, continue to walk in Christ, your Lord, your Savior. The God-man who died for you. Continue to walk in Him. At para sa iyo, my friends, kung hindi mo kilala at pinapaniwalaan si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay nananatiling hiwalay sa Kanya at walang kaligtasan. Or marahil sinasabi ng iyong bibig na Siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas, ngunit hindi nakikita sa iyong buhay ang pagsisisi sa kasalanan at pagtitiwala sa Kanya. His whole person and commitment about Christ na nakasulat sa salita ng Diyos ay hindi nakikita sa iyong buhay. It means ikaw ay nananatiling hiwalay kay Jesus, outside of Christ and stranger of His saving grace. Kung hindi pa si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas, God is giving you another chance. Giving you another day upang tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung pagtiwalaan mo His whole person, what He has done, you will be saved. So we plead again to you, my friends. Believe in the Lord Jesus Christ. Believe Him as your Lord, Lord of your life, and Savior of your sins. And whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. Tayo ay manalangin. O aming Panginoong Diyos, salamat po sa pagpapaalala sa amin that we must continue to walk in You. Alam namin, Panginoon, ang journey in our Christian life, puno ng ups and downs. Puno, Panginoon, ng seduction and attractions, Panginoon, temptations of this world, trying to seduce us, trying to convince us again na it is useless to follow Christ and just go back to the world and to sin. And we acknowledge, Father, that we are prone, Lord, na maakit sa kasalanan at sa sanlibutan. O Lord, help us, preserve us continually, continue to guide us and strengthen us to walk in You, to pattern our life by Kristo Jesus and to obey Him no matter what the cost. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin. This is a great blessing, Panginoon, to be reminded. Dahil may pagkakataon sa aming buhay na para bang mechanical na lamang ang aming ginagawa. Just a routine that we do every Sunday and every day. So Lord, help us to continue to abide in You as You abide in us. By Your grace, by Your help, that we would continue to grow in our walk in Christ.
In His name we pray.